Pinagkaguluhan ng mga reporter sina Harley at Chelsea. Litong-lito si Chelsea. Hindi malaman ang isasagot sa kabi-kabilang tanong ng mga reporter. Sandali lang mga kaibigan, nahihilo ang fiancé ko. Halos buhati ni Harley si Chelsea patungo sa terrace. Alam ng binata, nananahingan ang mga reporters na nasa sala. Iniupo siya nito sa upo ang bakal. Itinuon ng magkabilang kamay sa hawakan. Sumang-ayon ka na lang sa bawat sasabihin ko. You will be properly compensated. Pabulong na sabi. Ano? This is ridiculous. Di makapaniwalang sabi ng dalaga sa mahina ring tinig. Niloloko mo lang sila. Anyong tatayo na siya ngunit maagap siyang pinigilan nito. Name your price just for a phone engagement. Napatimbagang si Chelsea. Nagpupuyos ang kaloobang napatitig siya sa lalaki. House and lot plus a car of your choice. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Chelsea. Alright, aniya. Good, yumuko ito. Pinuyumos ng halik sa mga labi ang dalaga. Pulang-pula si Chelsea ng bitiwan ng lalaki. What was that for? Galit na sabi niya. Hindi yun pinansin ni Harley. Tinawag ang nagdaang waiter at humingi ng 2 basong alak. Here, drink this. Iniabot ang isa kay Chelsea. Halos palabay nilang tinungga ito. Nangakayan siya ni Harley pabalik sa mga reporter na naghihintay. Nais nang umurong ni Chelsea. Paano kung tanongin nila ko? Sumang-ayon ka lang sa sasabihin ko. Inakbayan siya ni Harley. Yumakap naman siya sa bewang nito. Hindi sa dahil nais niyang magpakasweet, kundi parang nais bumigay ng mga tuhod niya. Nakabawi si Charles sa pagkabila. Isang matalim na tingin ang ipinukol kay Badet. Sumablay ang kanilang ear. Ayaw naman itong magmukhang tanga sa harap ng mga reporter. Ito ang unang tumayo at binati ang dalawa. Congratulations! Hinalikan ito sa sulok ng bibigang binata at bahagya lamang dumampi ang pisngi nito sa pisngi ni Chelsea. Thank you, matamis ang ngiting tugon ni Chelsea. Malaki ang inis niya sa babae. Kanina itinuring siya nitong parang isa sa mga alipin. Pagkakataon na niyang makaganti kahit paano. You fooled us. I thought you were his secretary. Nakangiti ang babae, ngunit nag-aapoy ang mga mata sa matinding galit. Kung kaya mong makipaglaro, kaya ko rin. Yes, I am. Ayokong kumuha siya ng ibang secretary habang hindi pa po pwede si Edric. Kaya ako na ang nagpresentang pansamantalang maging sekretarya niya. Mahirap na. Nagtatawang tumingala siya kay Harley. Napangiti ang binata at masuyong kinintalan siya ng halik sa mga labi. Nagsimula nang magtanong ang mga reporter, when will the wedding be? No actual date yet. Marami pa akong commitments sa ngayon after the filming of Talahib. Ang pelikulang gagawin ng tinutukoy. Definitely yun ang pag-uusapan namin. Ngumiti si Cher ngunit halatang napipilitan lamang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na itong umiksit. Patuloy na ginigrill ng mga reporter ang dalawa. Napatitig si Harley sa mukha ng dalaga. He admired the wit in an unsparing tricky question. Soon all the reporters were eating her hands. How did the two of you meet? Pananalakab ni Babette. Through Darwin, my cousin, his driver. Bakit ni minsan na hindi ka namin nakitang kasama ni Harley na lumalabas? Tanong ng isa pa. I don't want to involve myself with his public image. I want our private life to remain private. Pagkaraan ng ilang minuto, agad na pinutol ni Harley ang interview. Palagay ko, sobra ng scoop yan para bukas. Biro nito. Niyaya na ang lahat sa garden para roon ituloy ang kasayahan. Humiling ang mga ito na magpa-picture ang newly engaged couple. Nagbigay ang dalawa. Chelsea, tumingin ka kay Harley. Tumingin naman siya. Nagsanlubong ang kanilang mga mata. Panay ang flash ng camera ngunit hindi napansin iyon ng dalawa. Yumuko si Harley at kinintalan siya ng halik sa mga labi. Parang nagising ang dalawa nang magpalakpakan ng mga tao sa paligid nila. Masayang itinuloy nila sa garden ng kasayahan. Tumugtog ng waltz, nagsayaw ang dalawa. Thank you very much, you were a great dart. Bulong ni Harley sa may tenga niya. Ngumiti siya at inihilig ang pisngi sa may dibdim nito. Sa tingin ng mga bisita, they were very much in love na malapit na ngang magpakasal. Nasa kanyang cottage naman si Char ng mga sandaling iyon, ngit-ngit na ngit-ngit. Ibig nitong magwala ngunit maagap na pinigilan ni Betty at ni Babette. Tama na, gusto mo bang ikaw mong pagpestahan ng lahat? Saway ni Babette. I don't believe it. Hindi totoong magnobyo ang dalawang iyon. Gusto lamang makaiwas ng lalaking iyon. Galit na sabi ni Char. Gusto mo kasi siyang gipitin. Ikaw tuloy ang nalagay sa alanganin. Gustong sabihin ni Babette. Wait, minabuting tumahimik na lang. Kapag gano'n ang mood ng babae, hindi na ito nakakakilala ng katwiran. Napangiti si Char. They can fool everybody but not me. Humanda ang babaeng yun. I-expose ko siya. Chelsea, ano ito? Si Tani Darwin sa pinsan ang magtempuhan. Magpasalamat ka sa akin, tinutulungan ko lang ang amo mo. Matabang na tugon niya. Alam mo ba kung ano yung pinasukan mo? Magugulo ang buhay mo.
Nababahala si Darwin para sa pinsan. Kilala nito ang mga taga-press. Hindi titigilan si Chelsea hanggat hindi nakakalkal ang ultimong kaliit-liitang bahagi ng pagkatao. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Ang paninisi naman niya kay Darwin. Sa kaniloko mo rin ako, hindi totoong bakla. Maagap na tinakpan ni Darwin ang kanyang bibig nang makitang papalapit si Harley sa kanila. May problema, Chelsea, Darwin? Wala, mabilis na kailan ni Chelsea. Nakapormal na hinarap ni Darwin ng amo. Pwede ba tayong mag-usap ng lalaki sa lalaki? Sure, iginagalang kita, Harley. Sasamahan kita kahit sa ang kalokohan, pero huwag mo idadamay ang pinsan ko. Hindi ako mangingiming pumatay kung maaagrabyado siya. Banta nito. Natouch si Chelsea sa gesture ng pinsan. Hindi rin pala siyang ipagtanggol nito kung kinakailangan. Darwin, anyong lalapitan niyang pinsan ngunit maagap siyang pinigilan ni Harley. Inakbayan ni Harley ang dalaga. Let me handle this. Masuyong sabi ni kay Chelsea. Ipinagtapat nito kay Darwin ng lahat maliban sa napagkasunduan lang magiging kabayaran niyon. Napabuntong hininga si Darwin. Gaano katagal na magpapanggap hanggat kinakailangan, sagot ni Harley. Bumaling si Darwin sa pinsan. Ihanda mo ang sarili mo. Paalala nito. Kaya mo ba? Bahala na. Kibit balikat na sabi niya. Pasensya na ka na. Kung alam ko lang di hinayaan na lang kitang manahimik doon. Malinis naman ang intention ko. Hinging paumanhin ito. Pagkatapos ng gabing iyon, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Chelsea. Naging instant celebrity siya. Tulad ng babala sa kanya ni Darwin, kinalkal utimong kalit-litang bahagi ng kanyang buhay. Baliwala naman yun kay Chelsea. Wala siyang dapat itago at ikahiya sa pagkatao. Yun nga lang nawala siya ng privacy. Ngunit alam niya pansamantala lang naman ang lahat ng iyon. Sa malaot madali, magsasawa rin ang mga ito kung wala ng ibang maisusulat tungkol sa kanya. Yun nga lang ayaw na niyang muling humarap sa mga interview. Parang ang isang kwento ng fairy tale ang lahat. Nakatira na siya ngayon sa isang kondo. May sariling couch na tulad ng pinapangarap niya noon. Nakakadalo sa mga malalaking pagtitipon na tanging sa pelikula lang niya nakikita. Para siyang si Cinderella. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Chelsea. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tired, inalis ni Harley ang isang kamay sa manibela. Iniakbay sa kanya at kinabig siyang palapit dito. Inihilig niya ang ulo sa balikat nito. Yun lang ang pinakamalaking compensation niya. Malambing si Harley. Caring, he showered her with lots of attention. She was in love with Harley. Kahit alam niyang pansamantala lang ang lahat ng iyon. Ibinigay niya ang lahat-lahat kay Harley na walang hinihintay na kapalit. Ngayon naiintindihan na niya ang nanay niya at si Rose kung bakit nagawa ng mga itong magpakatanga sa pag-ibig. Like in fairy tale, may katapusan din ang lahat. Isang umaga, pumulaga sa kanya iyon sa tabloid. Former beauty back in Cher's arms again. Anang caption ng larawan na Cher at Harley na magkasama sa isang dinner party. Parang nagising si Chelsea mula sa malalim na pagkakatulog. Bumulaga sa kanya ang realidad. Hindi na kailangang basahin ang mga detalye. Nararamdaman na niya iyon noon pa. Papadalang na ang pagpunta-punta sa kanya ni Harley. Ang laging dahilan, busy ito sa ginagawang pelikula. Gusto niyang makatiyak. Pinuntahan si Harley sa location shooting nito. Ngunit hindi na siya nagtuloy ng makitang nakaparada sa tinutuluyang cottage ni Harley ang kotse ni Cher. Idinaan ni Amir yung 2 beses ang palad sa harap ng mukha ni Chelsea. Hey, mukhang mas malalim pa sa pilay hindi pang iniisip mo. Biro nito. Nagulat si Chelsea, malungkot na ngumiti. May iniisip lang ako. Nakiusap si Chelsea sa kanyang hepe at nagpalipat siya ng destino sa liblib na bayan sa Isabela. Doon malayo sila sa lahat. Walang kuryente, walang TV. Tanging radyo lang ang libangan ng mga tao. Doon walang nakakakilala sa kanya. Malaya siyang nakakagalaw. Wala siyang pinagsisisihan. Minahal niya ng lubos si Harley. Ang tanging reglet lang niya, hindi siya nabuntis, hindi sila nagkaroon ng anak. Chelsea, may problema ka ba? Tanong ni Amiri. Kasamahan niya sa municipal circuit trial court ang babae. Halos wala naman silang ginagawa maghapon kundi magkwentuhan. Isang beses isang buwan lang kung dumating ang kanilang judge. Dahil maliit lang naman ang bayan, mabibilang sa daliri ang kasong umaabot sa korte. Madalas sa barangay pa lang naaayos na. Wala, mabilis na kailan niya. Naninibago lang ako. Ngunit hindi ganun kadaling i-discard si Amory. Hindi ka magpapalipat sa isang napakaliblib na bayan mula sa Maynila kung wala kang tinatakasan. Huminga ng malalim si Chelsea. Alright, gusto kong makalimutan ng isang sad love affair. Umupo ng ayos si Amory at humandang makinig. Anong nangyari? Hindi naman kayang biguin ni Chelsea ang kanyang avid listener na daig pang nakikinig ng isang soap opera sa radyo. Sa permisang pagkakaupo, medyo inedit lang niya ang ilang bahagi ng kwento. Bakit ka umalis? Bakit hindi mo siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Malungkot siyang napailing. What for? Wala namang mababago.
Wala naman siyang ipinangako. Nang mahalin ko siya kasama ko ng minahal ang mga pagkukulang niya. Nang kailangan na niyang lumaya, I had to set him free. Paano ka? May awang humaplo sa puso ni Amory. Heto, buhay pa naman ako. Kasabihan nga, walang sugat na rin naghihilom ng panahon. Alam mo kung anong gamot sa pusong sugatan? Kapwa puso din, biro nito. Iyang si Konsahal panayang pa-display sa'yo. Binata pa iyan. Ngumiti siya. Ngunit tulad ng dati, mula nang dumating siya ron, walang buhay ang kanyang mga ngiti. Huwag na muna, Amory. Hindi pa ako handa. Siguro matatagalan pa bago siya matutong umibig muli. Mula nang dumating siya ron, ilang beses nang may nanghaharana sa kanya. Napangiti si Chelsea. Noon lang niya naranasang maharana, makipagsayawan sa plaza, magpiknik sa ilog kasama ang kadalagahan at kabinataan. Payak ngunit kapaano ay nalilibang siya. Ngunit pagdating ng gabi, kapag mag-isa na lang siya, kapag may panahon siyang mag-isip, doon siya sinasagilahan ng matinding lungkot. Huli ng ilang araw ang dating ng Jairus sa kanila. Sa entertainment section na basa niya, palabas na ang pelikula ni Harley. Maganda ang review at resulta nun sa takilya. Nagpaalam siya kay Amory. Luluwas na muna ako ng Maynila. Babalik ka pa? Buhat nang dumating si Chelsea 3 buwan na ang nakakaraan, ay ngayon lang siya babalik ng Maynila. Siyempre naman narito ang trabaho ko. Tumuloy siya sa bahay ni Rose. Gulat na gulat ito sa bigla niyang pagdating. Saan ka ba galing na babae ka? Bigla ka na lang nawala. Nalaman na lang namin nagpalipat ka na ng destino na walang nakakaalam kung nasan ka. Tuloy-tuloy na si Tanny Rose. Nasa Isabela lang ako doon sa bayan ni Judge Luciano. Ang kanilang hepe ang kanyang tinutukoy. Alam mo ba ang latest tungkol kay Harley Gonzalo? Tinakpa ni Chelsea ang tenga. Miss Rose, ayoko munang makarinig ng mga balita tungkol sa kanya. Nakiusap sa kaibigan. Ikinibit na lang ni Rose sa mga balikat. Kinabukasan nagpaalam siya kay Rose na may pupuntahan. Gusto niyang panoorin ang pelikula na mag-isa. Kakabubukas pa lang ng sinihan sa SM Mega Mall, nakapila na siya. Hindi kumukurap ang mga mata ni Chelsea na nakatutok sa silver screen. Nag-roll na ang credit film. Nagulat siya nang mabasa ang pangalan niya. Story and screenplay by J.H. Gonzalo and Chelsea Andrade. Tapos na ang pelikula. Napasinghot si Chelsea sa ending ng pelikula. Hinagilap niya ang panyo sa loob ng shoulder bag. Here, may nagabot sa kanya ng panyo. Pamilyar sa kanya ang amoy ng pabango nito. Kinabahan siya. Napatingala siya sa pinanggalingan ng tinig. Ikaw, naupo sa tabi niya ang lalaki. Dinampayan ng panyo ang sulok ng kanyang mga mata. I thought the movie had a happy ending. Napatango siya. Hindi ang pelikula ang iniiyakan niya ng sandaling iyon, kundi ang sarili. Paano mong nalamang narito ako? Tanong niya. Kanina pa kita sinusubaybayan mula nang umalis ka sa bahay ni Rose. I wanted you to watch the movie in peace kaya dumistansya na muna ako. The traitor. Ngunit hindi niya magawang lubusang magaling kay Rose ng mga sandaling iyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, lihim siyang nalalangin na sana muling mag-cross ang landas nila ni Harley kahit minsan pa. Sa loob ng 3 buwang pagpipilit na ganap na makalimot, walang sandaling nawaglit sa isip niya ito. Anong masasabi mo tungkol sa pelikula? Wala kong napatitig siya sa lalaki. Sa loob ng 1 oras at 45 minuto na nakatutok ang paningin niya sa screen, wala siyang naintindihan sa pangyayari dahil nakatuon ang buong puso at damdamin niya sa lalaking nasa likod ng camera. Let's get out of here. Tila wala sa sariling napasunod siya sa lalaki. Nakasakay na sila sa kotse, hindi pa rin pinapaandar ng Harley ang sasakyan. Bigla siyang niyakap nito ng mahigpit at siningil ng halik sa mga labi. Matagal na naghihina ang kanilang mga labi. Naroon sa halik na yun ang matinding pangungulilang na darama para sa isa't isa. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ngunit natiling magkayakap sila sa isa't isa. Damn you have no right to put me in such pain, to torture me again. Halos hindi na siya makahinga sa higpit ng yakap nito. Pag-uway, mabilis nitong pinaandar ang kotse. Isang sandali pa'y nasa kondo na sila. Walang kaibuang pumasok sila sa loob. Tila hapong-hapo ang kanyang pakiramdam na naupo siya sa sofa. Tinungo naman ni Harley ang bar. Naglagay ng alak sa baso at inisang tungga. Pag-uway, nagsali ng isa pang baso at inabot sa dalaga. Natiling nakatayo si Harley at palakad-lakad. Did you know kung ano ang ginawa mo sa akin? God, I almost went crazy. I was in the middle of filming nang bigla ka nalang nawala. Gusto kitang hanapin. Gusto kong humingi ng break sa shooting, but I couldn't. I have to finish that damn movie in time. Halos araw-gabi ang shooting namin para lang matapos ng maaga. Para lang magkapanahon ako na puntahan ka. Nang sinabi sa akin ni Darwin, naroon ka lang daw sa grandparents mo. Sakalang pumanatag ang loob ko. Tinapos ko ang pelikula. Hindi ko na nga nakitang ganap na tapos ang pelikula. Agad kitang pinuntahan doon sa grandparents mo para lamang malaman na hindi ka naman pala umuwi doon. Alam mo ba ang ginawa ko kay Darwin?
Nabuntal ko siya. Nasaan siya? Tanong niya. Still looking for you. Ang sabi ko sa kanya, huwag siyang babalik hanggat hindi ka kasama. Pinuntahan ko ang mga kaibigan mo, ang mga dati mong kasamaan sa trabaho, sa bahay. Pero ni isa walang makapagsabi kung saan ka naroon. I did everything para lamang makita ka. I hired detectives. Din kagabi, tinawagan ako ni Ross. Alam mo ba kung gaano ang pagpipigil ko na puntahan ka? Ang sabi ni Ross, makabubuting sa umaga na lang kita kausapin. Tamang pasakay ka na sa taxi nang dumating ako. Sinundan kita. Matagal na napatitig siya kay Harley. Why did you bother so much? Ayaw niyang umasa. Inisang hakbang ni Harley ang pagitan nila. Sinambilat siya nito at kinulong sa mga bisi. Damn it, Chelsea. Are you so obtuse? I love you. Anong sinabi mo? Parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Ikinulong ni Harley sa dalawang palad ang maliit na mukha ng dalaga. I'm in love with you. Mahal kita. Buong pagmamahal na hilikan siya nito sa labi. God, I love you too. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Handa akong magpanggap sa buong mundo kung kinakailangan para sa'yo. Nang muling magyakap, naroon ang matinding pananabik sa isa't isa. Mabilis na hinubad ang saplot sa mga katawan. Nagsalsika ng mga butones ng kanilang mga damit. They made love, firstly and passionately. Pagkatapos ng mahaba-habang sandali, upa na ang bugso ng kanilang damdamin, ngunit nanatili pa rin magkayakap sa isa't isa. Bakit mo ibinalik itong kondo? Iyong kotse, nasa pangalan mo na ang mga ito. Hindi ko kailangan ng mga yan, Harley. Sumang-ayon ako nun dahil gusto kitang tulungan. Alam ko hindi si Cher ang tamang babae para sa'yo. Bagyang bumangon sa Harley. Tinuko ng isang braso sa ulo para makita ang mukha niya. Bakit ka umalis ng walang paalam? Marami kang hindi sinasabi sa akin. Nang mabasa ko na nagkabalikan kay Richard, I thought it was time for me to exit. Gusto kong magsimula ng panibagong buhay. Kaya nagpalipat ako sa Isabela. Doon sa lugar na walang nakakakilala sa akin at walang nakakapagpaalala sa akin sa nakaraan. Sa loob ng 3 buwan, wala akong ginawa kundi magsumikap makalimot. Did you forget me? Gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito. Humiling siya. Kahit anong aking gawin, hindi kita magawang kalimutan. Nang mabasa ko sa dyaryo na showing ng pelikula mo, lumuwas ako ng Maynila. Aintik naghahanap lang ako ng dahilan para makabalik dito. At siguro kung hindi mo ako simundan, baka ako na rin ang gumawa ng paraan para muli tayong magkita. Mahal kita, Harley. Noon pa man, handa na ako kahit ano ang maging papel ko sa buhay mo. Lover, mistress, huwag ka lamang tuluyang mawala sa buhay ko. Yes, you will be my lover, my mistress, my wife. Will you marry me? Yes, yes. Mahigpit na yumakap si Chelsea sa binata. I'll give you the grandest wedding doon sa hometown mo, pangako ni Harley. And I promise, Darwin, I'll turn you into a real one. I'm sure nagtagumpay ako. Bigla namang kumalas si Chelsea sa pagkakayakap sa lalaki. Anong sinabi mo? Bakit? Anong sinabi ni Darwin? T-bird ka raw. Nagsalubong ang mga kilay ni Chelsea. Loko talaga ang Darwin na yun. Alam mo ba kung bakit awang-awa ako sa'yo nun sa tuwing napapatingin ako sa'yo? Bakit nga ba? Curious na tanong ni Harley. Bakla ka raw. Ano? Biglang napabangon si Harley. I'll kill him, I swear. Banta nito. Iwapo si Chelsea sa lig nito at hinilang pabalik sa kama. While sa isang banda, we better forgive him dahil sa ginawa niya ay nagtagpo tayo. Sa isang banda tama ka, sang-ayon ni Harley at muling sumukob sa kumot.